pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD. Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas baba din ang gastos for the consumers. Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya. Ngayon, mas makakain na talaga kami ng 3 beses sa isang araw. Kanin na. May ulam na sir, may protein na tayo eh. Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami ninyong pinapakain. Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan. Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino, tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan. Mabigat ng Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. And yes, magandang afternoon mga kasangkayan. Welcome ha, Taramdan, Ballroom ng Bayan and more. Miyerkules kita nga adlaw, pero patapos na. Pero siyahan nga adlaw itong bulan itong July. So kumusta kita nga tanan? Kumusta ton aton pagtapuhin na bag-o na liwat nga bulan ano? Imagine na human na aton first half han 2026 Harapit na naman kita magpasko ano? Sige balita maupay nga kalop, labi nato mga tigpamati. Aton tikang pakaninahan aga nga nakatutok ka Radyo Pilipinas Borongan. Magandang afternoon. Ganyan na naman na ballroom ng bayan gusto makisayaw. Sige ka-partner niyo Ate Daisy nga diton ka alas 6 siya na nga kalop ba o gabi. Sige depende ko no hiton panahon. Kasi kakalop nga adlaw aton 6 o'clock in maadlaw pa hiya.
No? Pero maaram kita hiton nga kung mauran, alas 6, masiram na iton. Labi na yan kay tapos na iton summer. Diba? Adi na kita hiton amihan. Pero anuman iton panahon, dero-diretso ito na atin program. Ngan, syempre, diretso natin aabrihan iton pinakahiluang nga dance floor iton bugos ng universe para maging ka-partner namon kamo. Bisan kun mga kapoy-kapoy, maburubutlaw ano tikang haton mga buruhatan han kanan yan ang adlaw. Mabutlaw pagpakabuhi. Mabutlaw haton sa kadlaw nga trabaho labinan aton din ang mga magturot do ano. Aton paghahandle iton kabataan diri labay harumamay ano. Bisan pa nga nito aton mga anak la diton aton na sakop pa. Dito na aton tagsa-tagsa nga panimalay, danay mag-uul. No? Asay pa iton nga damuan nga mga estudyante. Pinakadamo sobrang 50 iton kada klase, di ba? Kung may ada man less, siguro adin less than 20. Pero damo lagi hapon hiya, no? Kasi iton nga saludo kita iton aton mga teachers, ano? Iton dedikasyon na trabaho. Ngan antes kita magdaro-diretso nga aton program pangungumustahan ta daw laanay. Ano iton aton pangungumustahan? Syempre, iton kabutang. Iton aton naman panahon oranon ba kita nga daniyan? Ay na daw ladi yan aton na DOST Pag-asa. Ano iton aton maasahan nga panahon? Diton masunod nga pira ka oras. Bisan la pira ka oras nga nabuwas iton aga. Oo, sige daw. Di ano kagabi. Diri pa to hiya bagyo. LPA pala adto yan na. Bagyo na ngayon hiya pero at least ti pagawas na. Uy, adi gawas na nga niya da. Ay, okay, ma-exit na hiya, ma-exit. Anytime ma-exit na ito ng Philippine Area of Responsibility, Baguio Henry. Maupay na lakay, di na yan naging Baguio. Ti pagawas na hiton Pilipinas. Nakakilawan ko as of alas 5 haya na nga ang aklop. Ini nga Tropical Depression Henry. Nagiyo siya norte-norte-west. So, adi dapit hito ni Igbaw, ano? Tipahirayo na talaga hiton Luzon. So, Tropical Depression, aton Bagyo inihiya nga pinakamaluya. Ano? Aton iya hinikasog adala 45 kilometers per hour. Pero diri naman iton gina-underestimate. Ano? Iton sugad nga kusog iton hangin. Kay dana iton hangin, iton ba nga maluya, pero damo iton dara nga oran. Pero addi, wala na natin angay kabarakan, ano? Kasi pagawas na hiya hiton na par. Ma-exit na talaga hiya any moment. Adi na hiya, harapit na hiya hiton giutan. So nagkakalakunta kita haton na magiging na panahon daman, no? Kay nasa ring may ada daman mapuporma daman nga bagyo. Diri nga nag-aaro kita pero karuyag ta hiton mga advance nga information, ano? Para nakakahibaro daman kita hiton mga pagtagam, hiton kung ano hiton mga angay buhaton. No, pero una na nga nagpahimat ngun ano to naton mga eksperto hiton panahon. Kini nga La Nina, iton ba nga marisulta hiya less iton mga pag-uran, didilabi na hiton last quarter hiton 2026, tapos posible umabot nga hiton na first quarter hiton 2027, pero ini naman pwede naman magresulta naman hin mga makusog naman nga mga bagyo. And for yan nga July, nasa ring bangin duha nga din upat nga bagyo. Iton makasulod hiton par. So asya nga mo pila daman ito nagtatagam iton well
informed ano. Pero so far kung DOST pag-asiton pag-istoryahan, waray pa niya didiigin na pahamtang forecast. Yes, 18 minutos ang nakalabayhan na alas 5 hakalop. And naton na siyahan, oo, aton na early bird. Wow, kagyupay na ngayon hiton ko, Ana. Hiton bong titon oras aton ira proyekto ano nga pananam. Iton ira kabanithan. Nanmumunga na iton ira mga pakwan. Kasi maaram ka mo, bihira la yung produkto nga pakwan ha oras. Iton mga mahilig magtanom, iton San Policarpo, pero naibaya na. May the Green Revolution. Iton local government unit iton oras. May danan aton mga pinananom, hailarom iton nga programa nga kabanitan. Iyon. Nanmumunga na yan harani na mag-harvest para hiton mga pakwan. Anay, kadiyon tala anay. Anaton early bird yan na. Hala, Jerly Ladyaw Gear. Ate, greetings lang kanda Tatay Jimmy. Nanay Marites, ngan kan Jason. Hinay, permi ka mo dida. Labinahi, Tatay Jimmy, ni Jerly nga. Kadak-an ya adto hiton umaano. Pag pinananom daman, I hope favorably haimo iton panahon. Iton ba nga paghirot la, no? Iton tigda nga pag-uuran, tikang iton gipapasui nga panahon. Kasi eton sangkay iton sakit, no? Nasaring daman ni Jerly and Foco no, Tatay Jimmy, Higinilin, aadto na kuno ha Manila. Kan iya Ma'am Josie. Ha, agency. Ano daw la ini ha, agency, ma-work ngayon hiya Jeneline. Alright, 21 minutos na nakalabayhan, alas 5 hakalop. Haatan taramdan ballroom ng bayan and more. Diritsohon tagihapon aton mga nagbe-birthday ng adlaw. Bangin may adahaton makakumbida. Ngan iyawat daman hikita iton makalipay haira, no? Bangin may nangangalimot. Kapag-greet and happy birthday. Para tunira din ang mga kasangkayan, igsuon ka pamilya. No? July 1st yan na. Hino iton mga nagbe-birthday. Aaditon amon regalo di diha ballroom ng bayan ha iyo. Tagan kauntahin halawig nga kinabuhi nganhin maupay nga kabubuason. We're saying happy birthday to natin mga friends. Ngayon iton kaadlawan, Ate Jolina Orsal. Happy birthday. Iton akon aram hinihaiya taga Artiche. Hindi rin kinihaiya hingangalimot. Hiya ini adton sponsor. Adton na padis, adton na amon battalion commander. Han CAT, ha college. No? Jamsen, happy birthday. Patikan na Ma'am Malu. Happy birthday. Ito na akong naman hini aram haiya retired in hiyang government worker. Enjoying syempre ito niya retirement. Ito niya bago nga chapter. Ito niya naman kinabuhi. Maria Arlene, happy birthday. Bright Waray, it's your birthday.
And Mark, happy birthday. Miss Chi Nofies Elhira, happy birthday. Pati kan Jasmine, happy birthday. Pati ito naton mga namamati iyan na. Ngayon na iton kaadlawan, malipayan nga kumplianyo. Tikang didiha ballroom ng bayan and more. Hala, kagyahaluluagi talaga iton mga tanom iton oras. Padayon iton paglibot, inspection na nira Mayor Manoroy Ador. Hatun ira proyekto ha ilarom hiton kabanitan. Gihagluagi nga tanumhin mga kamanihan, kamaisan, atun iba naman kabilanghuyan. Grabe, as in kuan parang haros hectares na ira gin kuan gina nagkakatatanuman pera nakahektarya. No, ansa na magkamay adaliwat nira hini iton mga planta, no? Kay pariton ira naman mga produkto yada mga kakamutian, no? Kamutian, kabilanghuyan, kamaisan, pakwan. Wala kaupay mga kuan na mga nanmumunga na. Ako ita kininihiyo kan itong dami itong tanim kasi somehow nagiging affordable ito niya presyo. Di ba sugad ba dito bingkit? Dito dapit Bagyo. No, itong dara kay girada mo iman haira ito nagtatanom. Barato ito ni ira mga produkto hauma. Namamahal na la kung hingangan niya aton kasi iton na transportation expenses no. Pero dito ira kagigbabaratuhi kadamo daman iton imo napapalitit imo kwarta. Kasi damo man iton mga nagtatanom. So kung din niya aton damo iton nagtatanom, mabarato iton presyo iton aton na mga produkto hauma and then maaapeng naton, no? So yun na pala, congratulations itong local government unit itong oras. No, malang puson, kinikita natin nga malang puson. Ito na IRA programa. Okay, di naman hiton ato naman mga nakuha nga mga balita, impormasyon. Ano iton mga importante sige. Maaram ako haros nga tanan hiton mga panimalay may ada mga estudyante. Ati ka nga kinder nga to hiton high school. Aadihin pa hinumdum. Nga angay pa naman ini pag-iristoryahan Iton nga ni nga pahinumdum hit Department of Education. Ano iton pahinumdum? Maadi ha? Bawal iton paggamit iton mga gadgets hiton mga estudyante. Ngandirila pa naman mga estudyante pati school personnel samtang may ada klase. Kada instructional hour sa panahon nga pagtutdo. Okay la kon break time o ini nga recess, okay la ko noon break, waray hiton problema bisa na ato eskwelahan. Pero oras iton instructional hours, diin iton mga kabataan da nga aada dapat iton classroom nag-aaram. Bawal iton paggamit iton cellphone, mga iPad dida, mga tablet dida. Asya nga nagpapahinumdum yan na itong Department of Education. Kasi kung diri ak nagsasayop, nasa ring pa naman ini nga itong makukonfiscate, di da na ihahatag, makukonfiscate ng mga smartphones, no? Di da na ihahatag pagkatapos itong school year, imagine, no? So, masa ring naman, ate, naman kung may ada
may ada kailangan gamiton di deton pag eskwela, pag research ba kailangan nasa ring iton na Department of Education. Tutugutan lahira paggamit hiton nga mga gadget, cellphone, tablet ngan ano pa man dida iton kung may ada kalabutan hiton pag-aram nga iyo talaga gagamiton. Dida hiton klase o dida hiton oras hiton emergency diri hiya bawal. So adi ha. Kuan hiya memorandum order 2026-06-1660. So iginpalusad ini nga dahiton mga regional director, nga dahiton nga tanan nga school division superintendents, nga dahiton mga school head, ngan iba pa nga mga hindadabihan. Paghatag hindoon hiton polisiya bahin hiton safe and responsible use of the internet and related devices. So waray magamit hiton internet, data, bawal hiton cellphone, bawal hiton tablet, iPad, panahon hiton klase. Ganon na lang yun, Iton nga instructional hours. Iton sinisaring nga instructional hours. Amo iton nga mga oras nga dapat iton bata nag-aaram. Dapat iton bata aadto sa kubiton na classroom kay may ada klase. Para iniigduso iton kaupayan, kaligtasan, seguridad ngan proteksyon hiton mga magturutdo pati na hiton personnel. Asya nga gintatagan hindon hiton DepEd aton mahugot nga implementasyon ngan pagpasunod hini nga na-exister nga mga polisiya ngan guidelines mahiunong hiton pagduso hiton safe and responsible use of the internet and related devices. So nasa ring ha mahugot nga igindi diri iton paggamit hiton nga mga portable electronic devices during instructional hours. Diri ila hiton mga estudyante pero hiton nga tanan nga personnel. May adala syempre exception, Di dahin sinisaring meritorious cases labi na para hiton academic purposes. Pag-access iton educational platform, for example, digital resources, pagpartisipar hini nga mga otorisado nga online collaborative activity, nga emergency situation. For example, panahon itong disaster, diri ila naman kita nag-aaro, panahonin medical emergency, medical crisis, asya initon mga exception, nga iba pa nga mga safety concerns. So, didahini, igindi diriton paggamit. Sugad pananglitan hiton social media, online games, mga content creation. So, diri pwede yung vlogging during class hours. So, ining memorandum, inasusubay initon whole of society approach, para hiton paggiya hintama hiton aton mga learners o mga estudyante. So iton mga kag-anak, mga local government unit, pati iton aton mga otoridad, sugad hiton police, ngan iba pa nga law enforcement agency, ngan iba pa nga instrumentalities, non-government organization, ngan nga tanan nga mga stakeholder, amo dapat magkaurusa para masiguro nga ito naton mga estudyante in magiging responsable. Ngan sugad man may adaliwat pagpaid nga dito ni ireg kasi estudyante bisan pagawa siton classroom. So nasa ring ha diton memorandum ginmamanduan iton nga tanan nga mga eskwelahan nga ini ipahibaro nga ini nga mga polisiya applicable. So pag-intensify ini pagpahugot hiton kampanya para hiton taluwas ngan responsable nga paggamit hiton internet ngan iba pa nga mga devices, related devices, yun na nga mga cellphone dida. So dapat aramin niya
And I guess, bangin nga ni daman magkamayadahin, magkamayada pa bahin na orientation kasumpay hini, pwede man ito niya pag-aristoryahan. Ano? So, memorandum la ini. So, para mapakasag naman ini, iginduduso hiton Senate President Sherwin Gatchalian. Ato niya panawagan nga igbawal iton paggamit. Yun na hiton mga smartphone, haoras iton klase, hapariho, panpubliko, pribado nga mga eskwelahan, tika nga kindergarten nga to senior high school. So, may adigin sa lawadida ang Senate Bill number 627 o aton Electronic Gadget Free School Act. Diba? Ito na aton mga estudyante, parihas gihapon ha aton. Iton cellphone, diri pwede nga mawara. Pero di ha panon hiton klase. So magiging pakiana hini ano iton bubuhatan hiton, for example hiton teacher para masiguro nga waray magamit. Ano? Isusurrender ba ini ha oras iton klase? Para masiguro. Aton iba naman duduhait pagdadadon nga cellphone. No? Kay master igin surrender aton usa. Take note kaya no, kasi once na confiscate daman iton, bangin magtaod-taod antes daman kay kita. Takay ko no sa latim cellphone, ma-confiscate pa. Tapos limitado iton budget, human ka. No? So siya ito na to na importante natin nga impormasyon nga kailangan mahibaruan labi na para hito naton di na mga kaganak nga may ada mga estudyante tikang ha elementary, kinder at that nga to naman ha senior high school. Effective immediately pa daman iton. Oras natin, 36 minutos sa nakalabayhan alas 5 hakalop. Aadi man hi Jennifer Golmatico. Hello ate! Pa-shout out, ika nga barangay Kanabong, Borongan City, Eastern Samar. Ura-ura na lait nga mawara ano. Ay ano dadamanan di. May ada di pahayag hiton Department of Education. Official nga pahayag kasumpahin insidente. Didto liwatin usa nga high school ha Zamboanga City, Kabaluay National High School. Hala kanan ano ini? Pagkabaraka. Stabbing incident daman? Okay, pamuno. Sa kubin eskwelahan. Alright, Kabaluay National High School dito sa Zamboanga City. So nasa ring aton di pwede aton ira panguna nga prioridad amaton ka aton kaligtasan recovery hatun duha nga nahibang nga mga estudyante. So itong di pwede central office in mahugot liwat nga nakiga-koordinar nga diton regional office pati aton school division office para masiguro nga aton kaangayan nga assistance nga intervention ipapadangat nga daton mga biktima nga nanira pamilya. So may ada stabbing incident panmuno sa kubin eskwelahan. Tapos na-proceed, nagpapadayon niya na itong investigasyon. So, para masiguro nga matataganhin proteksyon itong mga kabataan, guidance services, psychosocial support na naman para itong mga apektado nga mga learners, personnel. No? So, asya itong PNP may adaliwat nira mga pitad. Habot nga hini nga mga nanhihitabo di deton mga eskwelahan. Imagine iton mga nagiging problema na yan mga estudyante. Dati ato naton mga eskwelahan masisaring kita mga safe. So asya ito nga ginpapahagot pa yan na iton seguridad iton mga eskwelahan. May ada mga effort
haparte hiton Department of Education, Philippine National Police, pero di naman hapian piano, diri naman ito nira nga bakay kay ma-secure hira, di dito sa eskwelahan, diri naman ito nira nga basta-basta nga masalad. Pero maminti coordinated ito nira, anti sira sumulod nga dito ni eskwelahan, may aditon koordinasyon nga ginihimo nga dahiton management hiton na eskwelahan para masiguro naman nga diri na magiging cause iton panic. Kay bangin pagkadto nira may ninir kala, may ada problema iton amon school. No? So may ada advance coordination nga ginbubuhat. Ngahin nga ni, ano may ada naman bubuhaton nga may ada bubuhaton nga sort of mga symposium daman kung patiunan o iton pagsiguro iton safety, kaligtasan iton aton mga kabataan. Dinidapita aton din syudad iton Borongan. May na-mention ni Engineer Sok Aberia by Friday, didi kuno ha St. Mary's. Nag-istoryahan DepEd ng mga concerned agency, mga eskwelahan, no? Tapos nakita damak nga nihin kan Sir Mel. Alaan kan Sir Mel mga post for today. Sir Mel Kulongon. Iton disaster coordinator. Aadi kanan buwas nga adlaw. Iton Eastern Samar National Comprehensive High School magkakamay-ada orientation on school safety and security and protecting learners from violence. Diri lang nga kita maaram kung hinoy niton mga partisipante. Hini nga orientation on school safety and security. Buwas nga adlaw July 2nd, alas 8 hit aga haiya sa CHS Gym. Sige, kay makakakuha naman kita hini kay may adaman hininira mga online publication. Thank you for the care. Di bisan nga ni iton koan. Mayada na talaga mga okay, so ini nga orientation nga dadaman hiton mga kag-anak. Oo, nakita ak di hiton DepEd Kalingat na National High School din yung syudad hiton Borongan, ano? Ang Kalingat na National High Schools in Malangpuson nga nakagdumaren School Safety and Learner Security Orientation nga may ada partisipasyon haton mga kaganakan mga hindadabihan, mga stakeholder, ano? So ini nga aktibidad nagtutuyo nga mapakasug iton awareness ngan sugad man igduso iton safe, secure, nga child-friendly nga learning environment para hiton aton mga kabataan, mga estudyante. So, kay kasi kaulangan daman ini kung may ada mga iging papatuman nga mga safety protocol, iton mga eskwelahan, kinahanglan maintindihan daman ini iton mga kaganak para hibaruhira what to expect. Hiton na bubuhatan nga seguridad nga ipapatuman dida hiton mga eskwelahan. No? So imagine nagsusunod-sunod pa daman ini nga mga insidente hasakub na hiton mga eskwelahan. No? So orientation, syempre gindumara haton management, Kalingat na National High School, tapos presente didano tinambungan mga kag-anak, so nakadaton mga taga CSWD, City Social Welfare and Development Office, considering kadak-an hiton mga estudyante amo in mga minor paghihapon, di ba? So syempre nakadaaton Philippine National Police. Ngan iba pa nga mga concerned agency tikang hadton mga dididaman panlawas kay ginistoryahan daman aton mental health iton mga kabataan ngan mga adolescent. So Sir Ednar kasi yung kuan, Sir Ednar iton school principal, di ba, Kalingat na National High. Yun, kasi sa ring pa, kailangan naman nga ma-inform,
ma-orient ito na aton mga kaganak para diri hira masurpresa. Labi na, for example, nga adi, bawal iton gadgets. Haoras iton klase. So, dapat tikang mismo iton kaganak, ma-regulate na nira iton ira mga kabataan, mapapahinumdum iton mga kabataan. Kasi may ada sigurado nga confiscation nga mahitatabo. No? Pagkumpiskar hiton nga mga gamit. Kay bangin diri pa daman dali-dali nga makukuha pabalik ka, no? So mao payla iton nagsusunod, no? Kasi para man ini kun ini nga mga pitad para lagyap inhiton kaupayan hiton aton mga kabataan, no? So andito Zamboanga City nalusutan lagyap yara, di ba kay kapag katapos hadton shooting incident nga nahitawa San Jose ano pa daw lang i-stricto naman ito ng mga eskwelahan. And the Taft Police is watching. Magandang afternoon. Adi hira naman talaga initon busy hiton pag koordinasyon, panmisita hiton mga eskwelahan. Takaya na nga may ada mga orientation, permanente may ada presensya iton ato naman mga otoridad. Kasi kaulangan naman maintindihan hiton mga kaganak labi na pati naghihapon iton mga estudyante, iton hihimuon iton aton mga otoridad kung patiunan o iton pag-secure iton mga eskwelahan, no? Kaulangan kasi ini nga pitad collaborated, coordinated, no? Diri ila usa iton hihimuhin pitad, no? Mag-aaragmot ito na mga pamaagi nat kwarta kada sa dida may ada tagsa-tagsa nga role, para masiguro nga safe ito na atin mga kabataan. Adi nag-provide nga ni yung Taft. Yung Taft Police may da nga ninira igin provide nga diha aton nga may danira project nga bago lang nga igin lunsad nga project stand kung tawagon. Nagtikang kuno bago ini nga movement. Hala ano ini may ada hisumpay ini usang pitad nga iton katuyuanan daman movement hiya, no? Ginurusa nga mga pitad nga mahatagin protection nga dahiton kabataan. Pagpakasag iton seguridad iton mga eskwelahan, tapos pag-empower iton mga komunidad kontra iton bullying, violence, abuse, ngan iba pa nga mga hulga nga dahiton na kaligtasan hiton kabataan. So may danira project stand. Ano ini nga ibig sabihin iton stand? Stay and stop threats, abuses, and nurture dignity. Wow, ganda ha! Congratulations, permanentila ini may ada bago nga project kun inalanding Police Captain Michael Duen Rilano, no? So congratulations. Nasa ring hirano. Yan na diriton katapusan pero katikangan pala. Pinaagi ni nga project stand. Ini nga paglunsad, sinyalis initon na pagtikangin serihen mga innovative, impactful, nga community-driven activities nga nakadesinyo para makahimo in safer and more supportive nga learning environment para hiton kada estudyante. So coming soon kuno iton hiya. Official We Stand Together Advocacy, Song and Dance, Stand Alliance, Run Day, Stand Application, Bully Matter Assessment Tool. Ay, mga ipapahibaro niya, no? School Safety and Anti-Bullying Seminar, itong bubuhatan Community Partnership, School Safety and Violence Prevention Initiatives, 4-star Safe Space Seal for Partner Institutions. So, ilulunsad pala, no? Okay. So, kailangan, pinagiton pagburublig, makakatukod hin kabubuwasan.
mga institusyon kundiin ito naton mga estudyante amo in talwas rerespetuhon pero protektaran and magiging empowered no patikang pala ko na ini stay tuned para hiton movement paglunsad hiton project stand mga initiative niya no hiton aton mga kapulisan. So congratulations yan na pala hiton bugos nga pwersa hiton Taft MPS headed by Police Captain Michael Dwayne Rilano. Na surat na naman ini ano didihiton aton page ini naman nga project hiton Taft MPS. Thank you pag-provide hinduga nga information Taft Police. Ang ganda ng ganyan ano. Kailangan talaga maging kuan na ito natin daman mga otoridad kasi yun nga nasaring hikuan Police Colonel Palermo iton Regional Chief iton investigation iton Pro 8 nga iyon magkakamay-ada pagkakusgan iton cyber patrolling no and then mag-hire ipa-prioridad ini nga mga psychologist no kaulangan ngayon hiton PNP diri iton mga nurses, mga doctor, mga abogado, kaulangan da manira ano ira na realize kaulangan da manirahin mga psychologist. Tapos adton campaign kontra hiton bullying ginpapatagan da man hindoon. Asya ini adton na gintagan hindoon kakulop ni Colonel Palermo didahan gindumara nga operations review han Eastern Samar Police para haton ira accomplishment ti agi dashboard review haton dashboard haton Eastern Samar Police para haton bulanhan Mayo. So congratulations liwatan ESPPO kadakan natin ira mga target for the month of May amo in nakabuutan particularly aton 100% nga crime clearance efficiency from 90 point something haton last April pagabutan Mayo naging 100%. Alright, natin oras 10 minutos na laog sa mag-alasay sa Taramdan Ballroom ng Bayan and more. Ini nga kasing-kasing an akon ginbabaso nga naghinali-dali pagtangdusin malimbong bungalos nga sangkay ko waray kaluoy sa akon sa adlaw ug gabi pirmi ang pagtangis sa mga mata ko diri nga ni nakastigo diri nga ni nakubot pirmi nga mahuyayan malipayon at tunbuot lugaring kay sangkay kuman diri ko kalilimtan bisan kung may ada iba naging papaura. Nakastigo diri nga ni nakubot pirmi nga mahuyayan malipayon at tunbuot lugaring kay sangkay kuman diri ko kalilimtan bisan kun may ada iba naging papaura ini nga kasing-kasing an akon ginbabasol nga naghinali-dali pagtangdusin malimbong bungalos nga sangkay ko
Aray kaluoy sa akon, sa adlaw ug gabi, pirmi ang pagtangin sa mga mata ko. Diri nga ni nakastigo, diri nga ni nakubot, pirmi nga mauyaya, malipayon at tunbuot, lugaring kay sangkay kuman, diri ko kalilimtan, bisan kon may ada iba, ngaging papauran. Bisan kon may ada iba, ngaging papauran. Kami nawiiluban kung ako ibabayaan, diri ko hingangalintan ang akong ginagihan. Isa na mo ang dangatan, di maghihiyap sin igliliwan, di baka Thank you for joining, friend naruyagan. Lorena Maestre. Bibi, Masakit kumusta? masakit man sa dughan, tatanggapon ko ang nga tanan, kay siguro ini kabalaran man. Iisipon ko na lang nga aada ka sa atubangan. Bayhon irong lips mula kinikitan, pagtirok sa mata mababasan tanan. Ang kami nawiiluban. Ay, ngayon may ada pa ngayon friend nga nagbo-birthday naman niya na. Sir Vicente Jun Agda Junior. Ito ni Eastern Samar State University, happy birthday and happy retirement day. Oh, talaga? Retired na. Tinikangan niya ng adlaw. He is Sir June. Dr. Vicente A. Agda Jr. Adton Makarita, nga Vice President for Academic Affairs ito ni Eastern Samar State University Main Campus. Ay, across campuses good ngay andaman ini. Kay siguro ini kabalaran. So retirement niya pero mag-aabogado pa kasi ini. Mopay ko nito abogado, waray retirement ha. No? Retirement age. Ikaw na liton magbubuot ba? No? Lips mula kinikitan, Makarit pagtirok nga educator, no? So happy birthday Sir June and happy retirement. Enjoy naman hiton bago nga chapter hiton imo kinabuhi. Baati kang kagibibisihi ano? Pa-relax. Ay ma-review kasi ini. Hiton bar. Bueno mga kasangkayan, our time is up. Dini kita nagtatapos sa atin pan Miyerkules ng edisyon Taramdan Ballroom ng Bayan and more. So ang ngaran nito na amon Station Manager at Ruz Rivera Abunda, Admin Officer Kuya Razel Bobe Rubin, Chief Tech Joy Policarpio nga naka naging ka-partner Engineer RV De Dios, Inay Daisy Lalosa Bilizar, nasa ring damang nga salamat inyo pakigusama o pangakalop, and God bless everyone. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Anaton oras mga kasangkayan, may ada na kita 3 minutos ug samag alas 6. Ngan paran aton mga balita iya na. Siyahan iginanunsyo aton palasyo aton desisyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga magpadangat hin sobra 1 million pesos nga kantidad hin ayuda pinansyal para aton mga pamilya nga biktima hadton pamusil eskwelahan dito naman ha syudad han Tacloban aton San Jose National High School. Sigunhan Pangulo tatagan hintag 150,000 pesos nga ayuda aton pamilya aton kada estudyante nga nawara o naawat adton kinabuhi di daton insidente, samtang tag 50,000 pesos naman aton makakarawat adton pamilya nga may ada mga nasamaran dida hiton nga insidente. Ngan samtang aton naman balita lokal DAR Eastern Samar ngan Far East Farmers Agrarian Reform Cooperative ginpasidunggan ha 2026 Partnership Against Hunger and Poverty Awards. Aadi ang detalihan akon report.
Haikaupat nga higayon, ginkilala ang Department of Agrarian Reform Kundar, Provincial Office and Eastern Samar, ngan Far East Farmers Agrarian Reform Cooperative kun FIFARCO, kumuupadan ginpasidunggan durante ang 2026 Partnership Against Hunger and Poverty kun PAHP Awards and Recognition Ceremony nga gindumara si Kia Hotel, Manila Bay, Parañaque City, Metro, Manila. Kinarawat ang DAR Eastern Samar hin plaque of recognition tungod ang dako nga ambag hini hapag pauswag ang pagpabaskog ang sosyo-ekonomiko nga kamutangan han mga agrarian reform beneficiary kon ARBs pinaagihan pagpatuman han PAHP project didan tuig 2025. Labot lahini ginpasidunggan gihapon ang Far East Farmers Agrarian Reform Cooperative kon FIFARCO nga usang agrarian reform beneficiary organization nga nakabase habungtohan kan AVID. Tungod naman han waray paglubad ngan padayon nga pakipagsumpayan han National Nutrition Council Regional Office 8 habugos nga tuig han 2025 hailarom han PAHP project handar. FIFARCO President Armando Orale ang formal nga kinarawat han pasidungog para han kooperatiba. Nagrepresentar naman para DAR Eastern Samar, Hira Provincial Agrarian Reform Program Officer to Edna Abing, Chief Agrarian Reform Program Officer and Program Beneficiary Development Division, Celso Sidro, nga Josein Niza Palacio, nga amo ang Senior Agrarian Reform Program Technologies, nga Chief ang PAHP Program. Igin papakita hini nga pagkilala ang malangpuson nga sumpayan han FIFARCO ngan NNC Regional Office, didahan tuto kainan feeding program. Pinaagin usa nga marketing agreement inaksyon aton kooperatiba kumo supplier nga ERBO hasulod din 12 ka bulan nga pagpatuman han programa. Ini ato naging hinungdan salit ang Region 8 inakapatik han pinakadako nga benta o agricultural sales dungan ang paghatag in permanente nga merkado nga oportunidad para han mga parag-uma nga benepisyaryo. Didahan tuig 2025 ang PAHP project inakahimon kabugusan nga 3.72 billion pesos nga benta. Agrikultura habugos nga nasod nagpapakita nagtitikadako nga kusog hini hapag-unat ha merkado para han mga agrarian reform beneficiary organization. Ang kadaragan han DAR Eastern Samar ngan FIFARCO inagpapakita handa ko nga kontribusyon han probinsya para hini nga kalangpusan. Upod aton padayon nga pagpakasug han pakabuhian mga parag-uma, pagsuporta seguridad ha pagkaon ngan pag-asdang haton marig-on ngan mainuswagon nga komunidad dada kaumhan, pinaagihan pagburublig ngan pagkaurusa. Para habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Delivery! Maria Jose!